Gumising kayo mga mahal nating kababayan. Umupo sila sa gobyerno para magnakaw, hindi maglingkod. Kaya nung pagpirma ng budget, yung mga ngiti nila halos umabot sa likod. Ito yung ulo, ito balikat, ito yung tuhod. Etong magkakatabing nagtatawa na naman yung gulugod. Etong negro na to, ito naman yung kuyukot. Tanong, bakit matagumpay ang UAE? Yung pondo ng public health ng UAE nagagamit ng perpekto. Yung Wow. pondo ng PhilHealth ng Pilipinas kinukuha ni Recto. Saka yung Alayo eh. Yung pondo doon sa kabila ginagamit. Yung tax. Dito naman yung tax daw kinukuha ni Recto. gold reserve ng UAE, matatag. Yung gold reserve ng Pilipinas, binenta ni Bangag. Grabe. Ito tunay ito na panggagago. Para sa akin, malaking kagaguhan tong ginawa ng presidente na ibinenta yung gold sa maliit na halaga. Tama po ba? Grabe, no? Top 1 seller Philippines, di ba? Nasa katinuan ba mo mag-isip ng ganyan? Parang wala pa ako nakitang, sa panahon ko sa panahon natin, wala pa ako nakitang presidente nagbenta ng gold. Ngayon lang po nangyari ito, sabi nga ni Bong Revilla, naka-alyado nila na pinakulong din nila. Gagi talaga. Biruin mo, binenta yung gold. Ngayon, nasa na yung pinagastosan niya? Doon sa mga maka-BBM pa rin, huwag namang ganyan. Huwag namang, para naman kayong mga gago rin. BBM pa rin, sigurado kayo. Puro pag nanakaw na, BBM pa rin. Munggo talaga po. Nakita niyo yung difference? Di ba ang layo? Mga politiko lang yung mayaman dito. Sa kanila, pag nagnakaw ka, puto lang kamay mo. Sa kongreso, pag nagnakaw ka, malaki ang Christmas bonus mo. Biruin mo, binenta niya yung gold noong 2024 sa halagang $2,044 per ounce. Alam niyo kung magkano na yung gold ngayon? Naglalaro sa $4,596 per ounce. Biruin mo, binenta mo sa mababa, tapos bibili ka sa mataas. Alam mo yung tama mo, malakas. Di ba dapat buy low, sell high? Hindi sell low, buy high. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ito, hindi ba to ebidensya, mga kapatid? Hindi pa rin ba makakalog yung mga utak nyo sa sinabi nito? Tapos sasabihin niya, ang daming flood control project na ghost project pala. Siya rin ang pumirma. Hindi pa ba ebidensya yan? Uulitin ko, BBM pa rin. Hindi kami nandito para po lasunin ang inyong kaisipan. Gusto lang namin malaman ninyo ang katotohanan. Tama na yung kaka-BBM nyo. Depende na lang sa mga bayad. Naiintindihan namin yun. Tagapagtanggol nila yun eh. Pero sa mga kapwa Pilipino natin na hindi pinapakinggan ang katotohanan, huwag nyo naman gawin tanga-tanga mga sarili nyo. Meanwhile, Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya O yun naman pala siya na nagsabi, di ba? 2024 tas 2025 siya na nagsabi. Imbis na sabihin niya na ipapakulong ko kayo, ang sabi lang niya, mahiya naman kayo. Bopols talaga ang po. naman kayo. Sinungaling! Napakasinungaling mo talaga. Biruin mo, pinaniwala mo sila na may 5,500 flood control project na tapos na. Tapos ngayon bigla mong babawiin, guni-guni lang pala. Ito yung... Ito. Yung BBM. We love BBM. Mga gonggong, di ba? Isipin nyo, binaba na sa lugar nila, tapos nakikita na nga yung ebidensya. Putya, we love BBM pa rin. Tatanga. Tuloy tayo. Maging sa Ilocos Norte na mismong probinsya ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga flood control project ang mga kumpanyang konektado sa mag-asawang Diskaya. Ang ilan, sira ng ating puntahan kahit wala pang isang taon. sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, isa ang Ilocos Norte sa top provinces na recipient ng Diskaya Awarded Flood Control Contracts. Top 1 ito ng St. Matthew mula 2022 hanggang 2025 sa flood control projects, Grabe. amounting to almost 963 million pesos. Top 1 din ito ng St. Gerard, amounting to almost 609 million pesos.
Top 4 naman ng Ilocos Norte ng Alpha and Omega amounting to 566 million pesos. At top 3 ng St. Timothy amounting to 518 million pesos. Tapos sasabihin pa ng mga to, si Bongbong naman nagpa-imbestiga. Eh hindi niya nga mapaimbestigahan yung mismong lugar niya. Biruin mo, wala pang 1 taon si Rana. Ibig sabihin, substandard tapos konektado pa sa mga diskaya. Hindi iniimbestigahan yung lugar nila, pero doon sila sumisiksik sa Davao City, tinitignan nila kung may mga anomalya. 'Di ba? Napahiya sila eh. Pagkakalam ko, wala silang nakita. Kung meron man, langaw-langaw lang nila yun. Para silang mga nanguhuli ng gagamba doon eh. Kaya pala yung mga commissioner sa ICI nag-resign na, hindi na kinaya. Oh, 'di ba? Bakit magre-resign yung mga yan? Isipin nyo na lang. Dahil family matters? 'Di ba? Isipin nyo na lang ba't nag-resign yan. Tapos ngayon wala na palang silbi yung ICI na yan. Kadiri, 'di ba? Nag-resign na sa Independent Commission for Infrastructure si Commissioner Rosana Fajardo. Siya na ang ikatlong opisyal na umalis sa ICI simula ng buuin ito noong Setyembre. Kaya nababahala ang ilang mambabatas Ayaw na nilang madamay. sa unti-unting paglagas ng komisyon. Kita nyo yung ICI nila nalalagas na. Lagay nyo dyan si Trillanes. Sino pa ba? Si De Lima. Yan. Mga ilagay nyo dyan yung mga ano bang tawag dyan? Yung mga kayong sumipsip talaga ng mga kuko ni PBBM. Yung mga ganon. Tatlo na yung nag-resign, hindi ba kayo nagtataka? Ibig sabihin may nakikita silang mali na sa presidente tatama. Yan. Dalawa lang yan, magre-resign ka o magbubulag-bulagang ka. Mas pinili nilang mag-resign kaysa bulabugin ng konsensya. Hindi nila kayang imbestigahan yung Ilocos Norte kaya nag-resign na lang. Sabi ko sa inyo, madali lang intindihin yan. Siya yung kriminal, gumawa siya ng ICI, tapos nag-hire ng mga puppet dyan. Hindi kinaya ng mga puppet, nag-resign na lang. Ulit. Diba? Siya palang namumuno niya. No? Alam nyo kasi, hindi naman natanga-tanga mga kababayan natin. Parang ang babaw ni BBM mag-isip. No? Kasi inisip niya na, halimbawa lang, ito halimbawa, si BBM talaga napatunayan na siya talaga yung magnanakaw. Siyempre, para mapagtakpan niya, kunwari, gagawa siya ng Independent Commission for Infrastructure, para hindi siya mapaghalataan. Kasi pagtatanggol naman siya ni Manang Claire, sasabihin ni Manang Claire, paano si BBM? Paano? Pangulo? Siya ba ang may kasalanan? Siya nga ang mismo nag-imbestiga? Yan. Ganyan sila kababaw. Ganyan nila gustong tanga-tangahin ang mga Pilipino na hindi na naniniwala. Pero may mga ilan namang naniniwala. At yung iba, naniniwala na kurakot si PBBM, kaso binabayaran sila kaya kailangan nilang lunukin lahat ng mga pandurugas ng kanilang amo. Yan lang base lang yan sa opinion ko Sa palagay ko ganyan ang nangyayari. Itinggo, siya yung kriminal, gumawa siya ng ICI, tapos nag-hire ng mga puppet dyan, hindi kinaya ng mga puppet, nag-resign na lang Hindi ba kayo nahihiya? Ang ninanakawan nyo sila. Mahihirap na nga, ninanakawan nyo pa. Tapos sinisira nyo pa yung edukasyon ng mga bata. Biruin nyo buong taon 22 classrooms lang napagawa. Ang usapan 1,700 classrooms, di ba? Isipin nyo to. 1,700 dapat na classroom. Maliit pa nga yan sa totoosin. Dahil yung budget, dapat nga laki yan Ako nag-aatid ako ng mga bata sa school. Siyempre, tricycle. Ngayon, nakikita ko yung mga room doon na sira-sira, wasak, giniba na lang, mga ganon. Tapos, yung semento pa nila, rough road. Ano bang tawag doon? May mga ganon. Tapos, kailangan mag-ambagan pa yung mga parents para lang maipasimento. Ngayon, sila na lang ang gumagawa ng paraan. May budget naman pala. Dapat nga 1,700 ang classroom na matatapos sa loob ng 1 taon. Pero kung tutusin, maliit yan. Dapat marami. Ang laki-laki ng budget na nakikita natin, tapos ganun lang. Diba? Kayo papayag kayo? Ganun lang? Hindi syempre. Dapat kahit pa paano, malaki naman po ang budget. Huwag niyong tatangahin yung mga Pilipino natin. 22 lang ang natapos. Tapos anong sasabihin nyo? Si BP Sara na naman may kasalanan. Kulang kayo sa pananaliksik o mahilig kayong maniwala sa mga bias media. Yun lang yan. Diba? Tuloy tayo. Yung buong taon 22 classrooms lang napagawa. Ang usapan 1,700 classrooms, di ba?
Ultimo kinabukasan ng mga bata, ninanakaw nyo pa? 22 classrooms lang buong taon. Ngayon lang nangyari yan sa history ng bansa. Ibig sabihin, tumatanggap ng pondo yung DPWH pero walang ginagawa. Oh, Ang kakapal ng mukha nyo, ninanakawan nyo pati mga bata. Krimen yan, maliwanag, pwedeng child abuse pa. Di ba yung impyerno may level yan? Sure bull ako naka-reserve na kayo sa pinakababa. Yung pinakamasakit, no? Ito at ipapaliwanag ulit natin. Pag napasok ka ng sigarilyo, sakit. Ilagay mo yan ng 3 seconds. 1, 2, 3. Sobrang sakit, no? Subukan mo pa ng mga 5 seconds. Sakit na nun. Tapos yung upos ng sigarilyo, hindi nawawala yung baga. Idiin sa'yo ng galon. Di ba? Ang sakit-sakit nun. Imagine mo 1 oras na nakaganon yun. Ngisay-ngisay ka na. Sobrang sakit nun. Paano kung ilangoy ka sa dagat-dagatang apoy sa impyerno habang buhay? Hindi nadadamage ang katawan mo, hindi rin nawawala yung apoy, sumisigaw ka sa sakit, hapdi, lahat nandoon, mararamdaman mo. Iyon ang pinakamasaklap na mangyayari sa kanila. Pwede bang hilingin yun sa Panginoon na, kunwari lang, no, mali mo sa langit tayo mapunta. Sana po, loobin ng Diyos, ano. Ngayon, pwede bang hilingin sa Panginoon na, Lord, pwede ba naming makita yung mga magnanakaw sa gobyerno doon sa Pilipinas, yung mga sila ganito, si ganyan. Pwede ba naming makita kung paano nyo sila sinusunog? Kasi sabi daw kasi pagdating sa langit daw, ano na daw tayo, hindi na natin maaalala yung mga nasusunog sa impyerno. Pag dumating yung takdang panahon. Pero Lord, pwede po bang, pwede ba naming maalala? Pwede ba namin magkaroon ng blue screen, screen? May parang sinihan tas manunod yung mga tao kung paano sinusunog sa impyerno yung mga magnanakaw, mga durugista, lahat-lahat na, no? Gusto kong makita. Pero siguro nakakatakot yun, nakakaawa, na kahit anong sigaw nila na tama na tulong, kahit patak daw ng tubig, hindi nila matatamasa. Dahil sa sobrang sakit, lahat ng hirap Kasi nandiyan na utos ng Diyos, gumawa ka ng mabuti. Alam mo nang masama yung pagnanakaw na sobra-sobra bilyon, trilyon. Diba? Tapos gumagamit ka pa, etc. Halos binalahura mo na yung Pilipinas. Anong gusto mo, hingi lang ng isang tawad, tapos na? Pag alam mong kasalanan niya, lalo na mga mortal, mabibigat. Tapos, isang tawad ko lang yan Hindi na obra yun. Sa impyerno, pag sunog ka talaga. Tuloy tayo. Take one take one. Ready Anak ng bulatis, mablay tayo pare. Take two tayo, take two. Ready Usong-uso to sa memes na sa Facebook, TikTok. Walang iya talaga, sablay talaga take 3? Wag na, baka mapikon Ayan, ito kanta to, napakaganda ng kanta na to mga kapatid, nasa description yan. Ako gumagawa din ako ng mga ganyan mga AI song. Pwedeng pagsamahin yung boses ko tsaka yung AI, magmumukha talaga siyang napaka-perfect na music. Nandiyan po yan sa description mga kapatid. Panoorin nyo po yan kay Kuya Ben Barubal. Welcome back. Ayan, sama-sama ulit tayo Kuya Ben. Wala tayong magagawa. Ako mahina na din views ko. Lalo na ako, no? Ewan ko anong nangyari. Kaya kailangan ko ng mga nanonood sa atin. Habang nanonood kayo, kahit yung isang view na yun, wag ko kayong tatama rin magpindot ng like. Dahil yun, napakalaking suporta niya na po sa amin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang mga magnanakaw, sunugin sa apoy, sunugin sa